Ang dapat sa service credit ay mabayaran ng bigla tulad ng sa mga principal kapag nag-retire. Okay, ito ay sa issue pa rin ng service credits no, na naiipon ng mga guro. Sa ngayon ay 15 days yung limit no, under DO 53 series of 2023, plus idagdag po natin yung nakukuhang service credits from the National Learning Camp. Tapos yun pong any service credits from election and COMELEC activities kasi hindi naman po yung kasali doon sa maximum limit. So yung mga teachers na masipag naman talaga na mag-attend ng mga activities na nire-require sa kanila no, ay nagkakaipon ng service credits na pwede po magamit nila kapag sila po ay nagkaroon ng sick leave no. Pero there are some or there are many naman talaga na nasa retirable age na at malaki na yung naiipon ng mga service credits na yon. And pwede naman po talaga no na ito ay inyo po ma-monetize no. Sa pagkakaalam po natin ay pwedeng mangyari yon pero hindi siya directly na kung magkano yung service credits niyo ilang araw ay multiplied by your daily rate no. Ang mangyayari kasi, itong service credits ay intended for teachers, no? Tapos yung namo-monetize ay ito pong mga leave credits na siya pong intended for the non-teaching personnel. Pero meron pong conversion na paraan, no? Meron pong formula doon on how to convert this leave credit, vacation, and ito pong service credits na ito para siya maging converted into its equivalent na leave credits. Tapos kapag nasa leave credits na siya, pwede na siyang ma-monetize into cash no, na matatanggap po ng mga guro. Kaya lamang ay doon po sa formula, sa conversion ay medyo iniisip ng karamihan na medyo logi no, yung teachers kasi lumiliit no, yung kanila pong service credits kapag naging leave credits na ay lumiliit yung number of days niya bago ito ma-convert into cash. Kasi nga po ay as I said, itong service credits are for teachers. Teachers ay mayroon silang total na para bang vacation credits sa loob ng isang taon na equivalent dito po sa long school break plus Christmas vacation. So, sa ngayon, no, sa last school year, 68 days yung total na yon. So, pero doon po sa formula na computation na ginagamit ay 69 days yung constant. No, sa loob ng isang taon, para bang iniisip na sa isang taon, teachers are entitled up to 69 days ng bakasyon, no? Bakasyon, pero minsan kasi may mga activities kaya binabayaran through service credits. No, so, yung mga non-teaching personnel ay 30 days yung maximum na makukuha nilang leave credits sa loob ng isang taon. So dahil po dyan, yung teachers na entitled for 69 days, ang mga non-teaching na entitled for 30 days, kaya doon po nanggaling yung formula ng conversion. So kino-convert, kaya po lumiliit yung equivalent ng service credits kapag ito ay naging leave credits. No? So kapag leave credits na, pwede na pong mag-request ng monetization at i-request yung pondo from DBM. Pero yung ginagawa ng iba, instead na i-convert into cash kasi liliit nga yung number of days, ang ginagawa ay nag-a-apply sila ng tinatawag na terminal leave. So bago po yung effectivity ng retirement, ay nag-a-apply sila ng leave na para magamit yung kanilang lahat ng mga naipong service credits. So kung meron kang 100 days na service credits na naipon, pwede kang mag-leave ng up to 100 days, no? With pay po yan bago ang effectivity ng inyo pong retirement. So in that case, ay nai-enjoy niya yung kanyang 100 days na naipon na service credits na wala pong bawas, no? Unlike kung pina-convert niya into leave credits. So, ganyan po yung case, pero pwede naman po talaga siyang ma-monetize, no? Unlike with the school principal na they are non-teaching personnel in nature, no? So, every month, meron sila nakukuhang 1.25 na vacation leave credits at 1.25 na sick leave credits
bawat buwan kung kumpleto yung servisyo nila during that month, a total of 30 days sa isang taon. And yun na po, sa 30 days na yon, 25 lamang yung pwedeng maipon nila kasi yung 5 ay dapat talagang magamit. No? So yung 25 days, pwede po na maipon every year. So yun po yung pwede na monetize from time to time, usually every end of the year, o kaya ay kung mayroong matinding pangangailangan, or kaya during the retirement. So ganyan po yung senaryo. Pero pwede po talaga na ma-convert niyo into cash itong inyo pong service credits, kaya lamang may proseso po na dapat na pagdaanan.